Bakit nga ba may mga panalangin na hindi dinidinig ang ating Panginoong Diyos? And Lord, sana po, dahil po ako madakop ni Papa, na nagkukupit po ako ng kwarta sa bulsa kang pantalon niya pagturog siya. Really, boy? Really? Pati mga kalukuhan nindo dyan, ipapangadji pa nindo igdi, ayun naman kita. Sus! Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit may mga panalangin na hindi dinidinig ang ating Panginoong Diyos. Lord, kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan. Bakit nga ba may mga panalangin na hindi dinidinig ang ating Panginoong Diyos? Lord, sana po makagraduate na ako. Makagraduate. Sinabi na kaya magklaseng toltol, siging ML. And sana po, Lord, magkabata naman ako, Lord. Sana magkabata ng narot. Lahat naman ng ating mga panalangin ay may sagot ang ating Panginoong Diyos. Kaya lang, hindi lahat ng sagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay yes. Dahil minsan pwedeng wait, pwedeng yes, at pwede ring no ang sagot ng ating Panginoong Diyos. Pero mayroon talagang mga panalangin na hindi sinasagot ang ating Panginoong Diyos. Magbibigay ako ng 3 dahilan kung bakit may mga panalangin na hindi sinasagot ang ating Panginoong Diyos. Ang unang dahilan, kapag ka ang tao ay hiwalay sa Diyos dahil sa kaniyang mga kasalanan. Basahin natin ang nakasulat sa Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kaniyang pakinig, na di makarinig, kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kaya kapag kang isang tao ay hiwalay sa Diyos, at alam naman natin na kapag kang isang tao ay hiwalay sa Diyos, ito ay punong-puno ng kasalanan. Ito ay patuloy sa paggawa ng kasalanan. At yung kaniyang pagiging hiwalay sa Diyos at patuloy na paggawa ng kasalanan, ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi pinapakinggan ng Diyos ang kaniyang mga panalangin. So kapag kang isang tao ay hiwalay sa Diyos, nagiging mali rin yung kaniyang mga hinihingi sa panalangin. Kaya ito po ay nagiging dahilan kung bakit hindi pinapakinggan ng ating Panginoong Diyos. So pakinggan natin yung mga halimbawa ng mga maling panalangin. Kinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan. Baka may kakilala ka na pwede kong utangan. Kalong bagay ni kadakul-dakul agad, gusto maglangkaw, gusto magkakwarta. Gusto baro ka ni boss, pag naghagad sa'yo mo ng something, ihulog mo sa iya. Pag naghagad sa'yo mo boss ng Mustang, ihulog mo sa arong ninda, arong kayo nang gusto kayo. Puro hagad. Ni dahil lamang nga ni makahagad ng pasinsya sa mga kasalan na ginibo niya. Ni dahil lamang nga ni magagad ng patawad sa mga kasalan na ginibo niya. Puro hagad. Kasi alam mo na sa tong it's talo ako. Pwede ba bigyan ako kahit 6 na numero? Kasi alam mo na sa tong it's talo ako. Pwede ba bigyan ako kahit 6 na numero? Pinakausap lang kita kapag ako'y nangangailangan. So yan ang mga halimbawa at pagsasalarawan ng mga maling panalangin. May mga tao po kasi na hinihiling sa Diyos na sila'y manalo sa loto, tumama sa wedding, na alam naman natin ang mga ito ay isang uri ng sugal. At hindi po yan pakikinggan ng ating Panginoong Diyos. Kung may mga tao man na tumama sa loto, tumama sa wedding, hindi po ito answered prayer. Dahil ang Diyos ay hindi po magkakaloob ng blessing sa isang tao sa maling pamamaraan. So yan ang unang dahilan. At ang pangalawang dahilan kapag kang isang tao ay hindi sumusunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan natin ang sinasabi sa aklat ng Proverbs chapter 28 verse 9. Siyang naglalayo ng kaniyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kaniyang dalangin ay karumaldumal. Kapag kang isang tao po pala ay masuwayin sa Diyos, yung kaniyang mga panalangin ay hindi rin po pinapakinggan ng ating Panginoong Diyos. Ang isang halimbawa po nito ay kapag kang isang tao ay sumisimba lang kung kailan niya lang maisipan, lumalapit lang sa Diyos kapag ka mayroong kailangan, kapag ka nagkaroon ng problema. Ako'y nagsisimba kapag gusto ko lang, pag may bagong damit na ipagyayabang. Sumisimba lang kung kailan niya lang maisipan, kung kailan niya lang gusto.
Ako'y nagsisimba kapag gusto ko lang, pag andyan ang tropa at nagkayayaan. So, hindi po maganda na tayo ay lalapit lamang sa Diyos kung kailan lamang tayo may kailangan, kapag ka tayo ay namumroblema. Hindi po yan ang gustong pag-uugali ng ating Panginoong Diyos bilang isang tunay na Kristiyano. Gusto ng ating Panginoong Diyos na may problema o wala, tayo ay madalas na lumalapit sa Kanya. Dahil yung patuloy nating paglapit sa Kanya, mahihingin man tayo o wala, ito po ay nagpapakita na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, na tayo po ay merong relasyon sa Kanya, na ito ay nagpapakita na ang ating Panginoong Diyos ay ating Panginoon. So yan po ang pangalawang dahilan. Ang pangatlong dahilan ay kapag ang iyong panalangin ay hindi sang-ayon sa iyong ginagawa at higit sa lahat, hindi mo naman talaga ito kailangan. Ang sabi po sa James chapter 4 verse 3 ganito, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. So kapag ang ating mga panalangin ay hindi nga po sumasang-ayon sa ating ginagawa, ay talagang hindi po ito papakinggan ng ating Panginoong Diyos. Halimbawa, Lord, sana po makagraduate na ako. Makagraduate. Sinabi na kaya magklaseng toltol, siging ML. And sana po, Lord, magkabata naman ako, Lord. Sana magkabata ng narot. Dawa po kasing gayon lang ni Ibana. Pwede na yan. Kamukha pa ni Ibana ang gusto. Di man sa'yo mo bagay, noy. Duman lang kita sa real estate. Lord, sana po magkasasakyan naman ako. Dawa Mustang lang. Pwede na yan sa kuya. Sana magkasasakyan. Mustang pa ang gusto. May ka nga ng trabaho. And Lord, sana po magkakwarta po ako. Oh, sana magkakwarta. Uyan na naman kita sa haragadaning kwarta. Kala mo nito sa muya, bangko. Haranap ka mong trabaho. And Lord, sana po, dahil po ako madakop ni Papa, na nagkukupit po ako ng kwarta sa bulsa kang pantalon niya pagturog siya. Really, boy? Really? Pati mga kalukuhan nindo dyan, ipapangadji pa nindo igdi, ayan na naman kita. Sus! Makulugong ka mo sa payaw! so kagaya sa ating napanood, may mga panalangin tayo na hindi naman talaga kasang-ayon sa ating ginagawa. O mayroon tayong mga hinihiling sa ating Panginoong Diyos na nakikita ng ating Panginoong Diyos na kung ito ay pagkakalob sa atin, baka maging mayabang tayo o kaya naman ay baka tayo mapalayo sa Kanya. At yan ay nagiging dahilan para hindi pakinggan ng Diyos ang panalangin ng isang tao. So yan po ang tatlong dahilan kung bakit may mga panalangin na hindi pinapakinggan ang ating Panginoong Diyos. So, papaano ba tayo didinggin ng ating Panginoong Diyos sa ating pong mga panalangin? Ganito po ang sabi sa 1 John chapter 5, verse 14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Kaya kung tayo po ay mayroong malapit na relasyon sa ating Panginoong Diyos, at yung ating mga hinihiling sa Kanya ay talagang kailangan natin. At kung makikita ng Diyos na kung ibibigay niya ito ay hindi tayo mapapalayo sa Kanya, ay wala pong dahilan para hindi dinggin ng Diyos ang ating pong mga panalangin. So hanggang dito na lamang po at sana po ay nakatulong ang maiksing video na ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos.